kung merong lifestyle check. Ngayon namang Sunday na ito ay meron tayong prayer life check. Chine-check ang ating prayer life. Kamusta ang prayer life nyo? Consistent ba tayo? Constant? O ganun, dwindling? Minsan meron, minsan wala. It's not really so easy to pray once in a while, lalo na sa mga hindi sanay magdasal. Po, minsan nagpapakumpisal kami pagka Lenten time, o kaya during Advent, nagpapakumpisal lang, mayroong kumpisalang bayan na nagaganap. Meron din dito sigurado, no? At minsan may mga nagpakumpisal diyan na a long time ago pa nakakumpisal. 10 years or more. Father, yung last confession ko, yung first confession, first communion, wow, that was grade 3. Sabi ko, grade 3, grade 4. Ilang taon na po kayo? 60 plus na. Wow, talaga napakatagal na nung last. Tapos pa, bibigyan mo na ng penalty, ng penance. Say, you pray, dasalin mo na lang Ama namin, tsaka sa Baginaw Maria. Father, hindi ko alam yun. Ako, hirap naman, sabi ko, no? Ang hirap. Yun ang mga, natin, fundamental sa atin yun no? Yung mga panalangin na ganon. Pati yung pangungumpisal should be once a year, at least. Utos ni inang simbahan. Once a year, umpisal tayo. At saka tapos naman ito, utos naman ni Mama Mary, mag-rosary tayo every day. Nagagawa natin. Lalo na ngayon, month ng rosary ngayon. No? At alam natin kung paano ka-powerful si Mama Mary. Lalo na sa dumarating ng mga lindol. Tandaan ninyo nung nagpakita si Mama Mary sa Fatima noong October 13. Kalimutan ko alam nyo ba yung year? That was before the Second World War, no? Yung nagsayaw, yung sun. There was a dancing sun. No? Lahat nakakita. Una, umuulan, ang putik-putik. Pero nung dumating na si Mama Mary, nagpakita na, natuyo na lahat ng putik, tumigil ang ulan, tapos nagsayaw yung araw. Akala nila mahuhulog. Lumalaki. Umalapit sa mundo lumalaki. Daming naka-witness dun sa Fatima. No? Kita natin, sabi ko, ganun ka-powerful si Mama Mary. No? Kaya niyang diktahan ang nature, pati siya, hindi lang ang God. So, please, dasal tayo para madiktahan ni Mama Mary na wag na sana po dumating yung the big one. Please, Mama Mary. Yan ang laking dinadasal pag nagro-rosaryo ko No? Na wag na sanang dumating. At sabi ni Mama Mary, yan ang pinakamalakas na armas sa atin. Talo pa ang mga nuclear weapons. Talo pa ang rosary. Tandaan ninyo, nung nangyari sa Lepanto, no? Nung battle sa Lepanto, tsaka dito rin sa mga Manila Bay, nung papasukin sana tayo ng mga Dutch, ginagawa ni Mama Mary, pinaaalo niya maigi, no? Tapos natatalo yung kalaban. Natatalo. Pati yung mga Turko doon sa Lepanto, nabugaw ng Mama Mary. Walang kalaban-laban yung mga yung Spanish galleon. Pero lumayo yung mga dahil sa alon din, dahil sa alon. Siguro tsunami niya. Ganun, no? Kaya niya yun. Kaya ni Mama Mary gawin yun. Pagkat nag-urosaryo kasi yung mga sundalo. Kaya nanalo sila. Tamang dito sa atin naman, dito sa Book of Genesis na binasa nating first reading, no? Gera din. Si Moses naman ang namumuno sa kanila, pero ang pinaka-leader niya, general niya, ay si Joshua. Si Josue. No? At kalaban nila si Amalek. Ayun ang kalaban ng mga Israelitas noon. Marami, very powerful din. Pero sabi nga dito, si Moses nasa bandang mataas na lugar sa may hill, pag tinaas ni Moses yung kamay niya, nananalo sila si Joshua. Tatalo yung kalaban. Pero pag nangawit na siya, ibababa niya, natatalo sila. Kaya anong ginawa? Para manatiling nakataas yung kamay niya, may tumutulong sa kanya. No? Tinulungan siya.
ng kanyang mga kasamahan para lagi na lang nakataas, hindi siya mangangawit. Ha? Tingnan nyo, dahil sa prayer ni Moses, nananalo sila. Eh, ano pa si Mama Mary, lalo pa. Nagdadasal si Moses kay God eh. God, please, nanalo po kami. Nananalo naman sila. Pag naibaba na niya na, hawit na ako, at tatalo na sila. Hanggang sa manalo na sila dahil nga may tumutulong. May tumulong na. Ganun din sa ating prayer. Ang prayer natin kumisa nakakapagod, nakakangawit na. Pagod na ako para hindi ako sinasagot ni Lord sa aking mga dasal. Para hindi na ako sinasagot. Sumasagot siya. Ang mga sagot niya either yes, gagawin ko, o kaya sabihin niyang, no, hindi bagay sa iyo yan. Hindi yan dapat. Huwag yan, mapapasama ka. Minsan ganoon, bibigyan kita ng mas maganda. O kaya, hintay ka lang. Maghintay lang. Tetestingin ngayon ang pasensya mo. No? Pero brothers and sisters, alam nyo, dito sa misa, ay tinukuha natin lahat ng dasal natin. Ito nyo, hindi na mini-mention ang mga intentions, ano? Kung sino man nagpamisa. Kasi matik na yun. Matik na yun na isasama natin ang dasal na yun at kasama kayo. Ang mga dasal nyo, kasama na rin. Pinagsasama natin ang dasal natin para hindi tayo mapagod na, ay, ako lang ang nagdadasal. Ay, paano ako? Hindi, kasama-sama tayo. Lahat po tayo nagtutulungan sa pagdarasal. Kaya sumasagot kayo, Amen. Sinasabi ko naman, manalangin tayo. Let us pray. Let us. Hindi ko sabing, let me pray. Hindi ko sinabi rin, let me pray. Let us. Tayo. Dadasal tayo. Kaya yan ang kaimportante, yan ang kahalagahan ng tayo nagdadasal sama-sama. Mas mabilis pakinggan ng ating Panginoon ang mga daladala nating panalangin at nagtutulungan tayo. Bakit? Sign yun ng ating charity, ng love for one another. Mahal kita kapatid, gaya yung panalangin mo, tutulungan kita. Tulungan kita sa panalangin mo. I will help you. Di ba minsan ganun? Uy, tulungan mo naman nung ko, may sakit. Dasal mo naman din siya. Kanina, tapos, misa po ako alas 5 doon sa parokya namin kaya naghahabol ako dito Tapos ng misa ko doon, nilumapit sa akin yung mag-ina. Kasi hindi ka kagad makakaalis Bless, Father, bless. Hindi mo ako nang-i-snap sa pang-bless. Ganon, no? Halos lahat magpapabless sa'yo. It takes time. Sabi ko. At may lumapit sa akin mag-ina. Sabi niya, Father, thank you. Yung anak ko, bilisan mo last Saturday. Pumasa. Doktor na siya ngayon. Amen. Sabi ko, yes. Sabi ko, si Lord, may kagagawan yan. Ipabless sa akin yung bata. Hindi na bata, yung doktor na Nung last Saturday. Father, bless mo naman siya. Dasal mo siya para pumasa sa exam ng medicine. Pasado. Yes. Kaya, ganun Pagdasalan tayo Tutulungan tayo sa pagdarasal nila naman ako Alam ko yung mga parents dadasal sa mga anak nila Di ba? Magtulungan tayo sa pagdarasal. Amen. Yung sinasabi natin. Amen, Lord. Kaya bawat panalangin ninyo, Amen. Bawat isa sa atin. Sabihin, yes, Lord. Let it be. So be it. Ibig sabihin ng Amen. Let it be. So be it, Lord. Mangyari nawa. Siya nawa. Sa Tagalog pala yung Amen is siya nawa. No? Siya nawa. Siya na nga. Siya na sanang mangyari. Mangyari nawa. Yung ganun. So magtulungan tayo sa pagdarasal. Hindi kailangan ng nakatago. Pero sabi may mga pilosopo hindi ibang relihiyon. Pero Father, sabi pag nagdasal ka, mabuti pa magtago ka na lang sa kwarto mo. Sabi ko, you put it into context. Kanino sinabi ni Jesus yan? Sa Pariseyo. Sa mga Pariseyo. Bakit? Ang mga Pariseyo, nagpapakita lang yan. Nagpapakitang tao na sila nagdadasal. Sabi nga ni Jesus, di ba? Andiyan sila sa corner ng street, andiyan sila sa middle ng street, andiyan sila sa kalye, papakita, nagdadasal sila, at yung mga tao, puring-puri sa kanila. Wow! Mabait, nagdadasal. Sabi ni Jesus, nakuha na niya yung gantimpala niya sa mga tao. Tapos na, kay God, wala na siyang makukuha. Well, sabi, hindi siya pakikinggan. Hindi siya pinakinggan. Kasi nais lang niya, yung magpakita siya at siya ay i-admire. Siya ay purihin. Yun lang ang gusto niya Kaya sabi niya, kung ganun ka, isa kang Pariseo, isa kang hypocrite, pagkulong ka na lang. Doon ka na lang magdasal sa loob ng
kwarto mo. Para sa mga hypocrite lang po yung mga ganang nagsasabi. No? Hindi kailangan magtipon-tipon. Hindi na kailangan magsimba, Father. Pwede na sa bahay na lang. O, kung hypocrite ka, do it. Kung ikaw yung pariseo, do it. Yun, doon ka talaga bagay. No? Pero kung humble ka at sincere ka sa panalangin mo, pakisama ka sa community ni God, ang mga pamilya ni God. Tayo po, pamilya ni God. Nagsasama-sama tayo. We join together our prayers, at tayo ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Yun po ang kaya tingnan natin, mahirap kumisan para sa ibang magdasal. Ay, kagastos ka eh. Mahal ba yun, Father? Oo. Kagastos ka ng time. Time. Wala akong time dyan para magdasal. Ang dami kong gawain. Ang daming trabaho pa ako. Ayan, linggo, may trabaho ako. Hindi ako makapunta sa simbahan. Wala akong time kay Lord. Lagot ka. Pag sinabi niya yan sa'yo, pag ikaw naman, pag naroon sa tapat niya, sorry, wala akong time sa'yo. Bahala ka na sa sarili mo. Lagot ka. Pag yan ang sinabi ni Lord sa'yo. So, hindi pwede mawalan ng time. Hindi pwede mawala tayo ng time. Gagastosan natin ng time si Lord. Mahal siya eh. At mahal niya tayo. Precious. Eka nga, hindi ka makakakuha ng precious thing na ganun-ganun lang. Diba? No? Ang mga mahal na bagay, kinagastosan yan ng malaking gastos. Kung gusto mo na. Pero kung ano lang, pipitsugin lang, sige lang, okay lang. Huwag mong gastusan, pipitsugin lang eh, murang-mura eh. Pero yung mahal na bagay, precious, ibig sabihin precious, mahal, gastusan mo. Ang time at ng effort. Di po ba? Tayo lahat nagbigay ng effort para makarating dito, di ba? At very, tayo, excited makilahok dito sa ating ginagawang pagdarasal. Lalo na mga kabataan pa lang excited na yan, makaserve kay God. I know that. And they spend their time and effort. Malilate na ako. Bilisan mo. Sabi, magagalitan ako ni Father. Malilate na ako sa pag-serve. Excited pa. They spend effort to come here. Tayo rin. No? Oo nga, naka-traffic up dito sa party ng dyan palang sa amin. Alam niyo, San Marcelino, napaka-traffic talaga dyan. Dalaki ng truck. Daming truck. Ang hirap. Kalusot ka dyan. Matutuwa ka na eh. Doon pa lang, paglabas pa lang ng gate namin, pusad pagong na kami. Malis ako doon, 5:45 eh. Hindi pala po ako kung 15 minutes dito, sabi ko. Hindi kaya. Pero ganun ulit sa next Sunday. Next Saturday ulit. Ako ulit magmimisa dito. Nanon na ako ni Mel. At ganun din sa Sunday bukas. Bukas, 7:30. Kayang-kaya. Yung alas 5 doon, may time pa para makarating dito on time for 7:30 Mass. Yan. Excited ako sa mga ganun. No? I spend time, effort, and never anxiety. Gusto mo makangyari, ganun. Ganun ang dasal. Hindi madali. Hindi ko minsan madali. But, the reward. Tignan nyo ang reward. Si God ang magbibigay sa atin. Lalo na kung nahihirapan ka, doon meron kang malaking merito. Mas malaki merito mo. No? Kung nahihirapan ka lalo, tinatamad ka, pumagsimba, pero napilit mo sarili mo, may merit ka. Malaki merito mo. Pagka hindi, dahilan ka dyan, kung anong kadahilanan mo, demerit. Alam niyo ng mga military, di ba? Demerit is negative. Minus. No? Negative. Ang merit is plus. May bonus ka. Pagka ganun. Yung lalong mas mahirap gawin, mas malaking merito. Kaya nga mga kapatid, prayer is not that easy. And prayer is supposed to be accompanied by sacrifice. Sakripisyo. Hindi lang basta-basta. Kaya hindi naging madali ang prayer dahil magsasakripisyo ka eh. Konting sakripisyo. May iiwang ka para gawin yun. Sacrifice mo yung hindi naman masama, pero may gagawa kang mas maganda, mas mabuti. Yun ang
ginagawa natin. So dear friends, yan ang ating subaybayan sa ating buhay. Chine-check ni Lord ngayon sa mga readings natin ang ating prayer life. Kamusta na ang iyong pagdarasal? Prayer life is a two-way dialogue with God. Tayo nakikipag-usap sa Kanya, sumasagot siya sa atin. Makinig ka kung anong sasagot niya sa iyo. Minsan hindi masyadong klaro, pero sa mga signs, sa mga pangyayari, no, sa mga events o sa ibang tao, magsasalita siya. Ganon. At makinig tayo sa Kanya lagi. No? Pakinggan natin siya. So dear friends, yan ang napakagandang bagong magandang balita sa atin ngayon. And now we shall profess our faith. Please all stand. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and